Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1261, pagpunta sa bulubundukin ng Yunhai. Umalis sila. Naisip ng karamihan, parehong namangha at nalilito pa rin. Tatay, sabi ni Linfang. Lumapit sa kanya si Linhai at ngumiti. Lumakad si Linfang patungo sa kanyang ama at malamig na tumingin sa dalawang makapangyarihang grupo. Lahat sila natulala at nanginginig, hindi pa rin sila makapaniwala na naging alipin na sila. Mula ngayon, susundin mo ang aking ama, naiintindihan. Sabi ni Linfang. Napaawang ang mga bibig ng mga taong iyon, ngunit pagkatapos ay nakita nila ang mga mata ni Linfang na puno ng pagpatay, kaya agad silang tumanggo ng isa-isa. Naiintindihan namin. Tatay, kung sino man sa kanila ang sumuway, sabihin sa dalawa at papatayin nila. Sabi ni Linfang sa kanyang ama. Hindi naisip ni Linfang na balang araw, magiging alipin niya ang mga cultivator ng Zun. Kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa paglilinang, maaari mo ring itanong sa kanila ang anumang bagay. Sabi ni Linfang. Tumiti si Linhai, sa katunayan, marami silang matututunan mula sa mga Zun cultivator. Tumingin si Linfang kay Linchen at sa Lin clan. Hindi na sila kabilang sa iisang mundo. Asar ka, sigaw ni Linfang kay Linchen. Tumingon si Linfang at hindi na muling tumingin sa kanya. Dapat ay masaya siya na hindi sila pinatay ni Linfang, ngunit malungkot siya. Tinitingnan siya ni Linfang nang may paghamak sa tuwing nakikita niya siya. Ginawa niya ang napakahusay na pagsisikap upang maging mas malakas, at dahil doon ay naisip niyang maaabutan niya ito sa isang punto, ngunit ang pagkakaiba ngayon ay napakalaki. Tumingon siya, mukhang sobrang depressed at umalis. Ang Lin clan ay tumingin din kay Linfang at umalis, nanlulumo. Nagkalat din ang mga tao mula sa Yangzhou City. Matagal silang hindi nakabalik sa kanilang katinoan pagkatapos noon. Nagkaroon ng mga problema sa Yangzhou City, ngunit ang kanilang hari ay bumalik at nilutaz ang lahat ng kanilang mga problema. Si Linfang ay nagtalaga ng 2 Zun cultivator upang manatili sa imperial na palasyo ng Zuyu, iyon ay magiging maganda para kay Linhai at sa iba pa. Kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataong iyon. Kailangang umalis muli ni Linfang sa bayan sa lalong madaling panahon at patuloy siyang magiging mas malakas. Kuya, napakalakas mo, sabi ng lahat ng mga batang babae na nagtitipon sa paligid ni Linfang. Si Xiaoya ay mukhang labis na nasa sabik, siya ay may malaking ngiti at patuloy na humahajijek. At ikaw, malakas ka rin. Ang magkapatid ay parehong napakahusay. Sabi ni Linfang na nagkibit balikat at nakangiti. Nagulat ang mga sundalong Chiexi sa kanyang biglaang pagiging maamo, nakatingin sila sa isa't isa, nakangiti. Sa kasamaang palad, hinding-hindi makikita ni General Liu kung gaano ka naging malakas. Nakita ng mga sundalong Chiexi na hinawakan ni Linfang ang kamay ni Liu Fei at naisip ang kanilang dating general. Si General Liu ay nawawala ang pinakamagandang sandali ng buhay ng kanyang anak na babae at ng kanyang mga sundalo. Pumunta tayo sa punong tanggapan ng general at makisalo tayo ng ilang inumin. Sabi ng isang tao. Tumanggo ang iba at naglakad patungo sa palasyo. Naghiwa-hiwalay din ang natitirang mga tao. Pagkatapos noon, naglaro ng chess si Linfang kasama ang kanyang ama, nakipag-chat sa kanyang ina, nagpunta sa Yu clan upang makita ang kanyang lolo, si Yu Qingshan. Tuwang-tuwa si Yu Qingshan nang marinig ang lahat ng ginagawa ni Linfang. Ipinagmamalaki niyang magkaroon ng apo na maaari na ngayong pumatay ng mga Zun cultivator. Ibinigay ni Linfang ang kanyang bahid ng luha sa kanyang lolo. Si Yu Qingshan ay biglang tila nakabawi ng ilang taon. Nararamdaman niyang muli ang siglang dumadaloy sa kanyang katawan. Dahil si Yu Qingshan ay nakalusot lamang sa Zuan-Chi layer, ang tubig ng sigla ay napakabisa para sa kanya. Nagtagal din si Linfang kasama sina Xinye, Liu Fei at iba pang mga babae. Ilang araw siyang nagpapahinga. At pagkatapos, sa wakas, umalis si Linfang sa palasyo ng imperial. Maraming tao ang sumabay sa kanya hanggang sa gate. Linfang ang mga pisngi ni Xinye, kiniliti ang ilong ni Xiaoya, ngumiti at sinabi. Pupunta lang ako sa bulubundukin ng Yunhai. Sa bilis ko ngayon, kalahating oras lang ang biyahe ko para makarating doon. Pwede naman akong bumalik kahit anong oras, kaya hindi mo na ako kailangang samahan sa gate. Kahit na sinabi iyon ni Linfang, lahat ay nalungkot nang makita siyang umalis muli. Aalis na naman ba siya ng ilang taon, tulad ng huling pagkakataon? Alis na ako, sabi ni Linfang. Siya ay masaya na magkaroon ng isang mahusay na pamilya at tulad ng malugod na mga kaibigan. Ang kanyang dambuhalang espada ay lumitaw, siya ay tumalon dito at gumuhit sa kalangitan. Si Linfang ay nakasakay sa kanyang espada sa itaas ng mga ulap. Napabuntong hininga siya, kahit hindi siya malayo sa Yangzhou City, baka hindi na siya bumalik sa gusto niya. Ang malalakas na cultivator mula sa lalawigan ng Bahwang ay nagtipon-tipon sa bulubundukin, kaya malamang na may mangyayaring hindi ka panipaniwala. Noong nakaraan, kailangan ni Linfang ng 10 araw habang nakasakay sa kabayo upang pumunta mula sa Yangzhou City patungo sa kabundukan ng Yunhai, ngunit ngayon kailangan niya lamang ng kalahating oras. Nang makita niyang muli ang bulubundukin ng Yunhai, malungkot siyang napabuntong hininga. Mukhang hindi na ang bulubundukin ng Yunhai, isang bundok na lang ang natitira. Noon, may mga tao saan man sa loob ng bulubundukin ng Yunhai at hanggang sa Blackwind Mountain. Ngayon, mayroon lamang mga tao mula sa lalawigan ng Bahwang. Ano ang nangyayari sa bulubundukin ng Yunhai?
Isip ni Lin Feng. Sa lupa, maraming tao ang bumangon sa hangin at hinaranggan siya. Hindi ka makakapunta sa ganoong paraan. Ito ay isang selyadong lugar. Selyado. Tanong ni Lin Feng. Saang grupo ka galing? Isipin mo ang sarili mong negosyo, wala kang gagawin dito, lalo na't isa kang walang kwentang cultivator ng TNG layer. Asar ka lang. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Malamig na tiningnan sila ni Lin Feng at naglabas ng nakakatakot na sword chi. Mamatay. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw ng espada pati na rin ang mga kulog at nagsimulang manginig ang kapaligiran. Ikaw si Lin Feng. Sabi ng taong iyon matapos makilala ang kanyang TNG sword. Sinuntok niya ang hangin ngunit ang TNG sword ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Maging Ma-Wen. Sabi ng iba na gumagalaw din patungo sa TNG sword. Marahas na yumanig ang espasyo nang sa wakas ay nagawa nilang harangan ang TNG sword. Krr. Krr. Sa wakas ay tumigil ang TNG sword, ngunit nagpatuloy sa paglabas ng mga tunog ng pagsipol. Dahil ikaw si Lin Feng, syempre, ang lugar ay hindi selyado para sa iyo. Please pumasok ka, sabi nung taong yun. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay lubhang nagbago habang siya ay tumabi. Bumalik. Sabi ni Lin Feng na inaalala ang kanyang TNG sword. Ang kanyang dambuhalang espada ay patuloy na naglalabas ng mga tunog ng pagsipol habang siya ay muling sumulong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1262, ang makasaysayang nananatili ng dakilang emperador. Tumapag si Lin Feng sa isang maliit na burol at umupo na naka-cross-legged para obserbahan ang mga tao. Ang Wen clan. 1,000 metro sa kanyang kaliwa, may ngumiti at tumanggo kay Lin Feng. Si Wen Tiange yun. Tanging ang pinakamalakas na tao mula sa lalawigan ng Bahwang ang maaaring pumunta doon. Ha? Naramdaman ni Lin Feng na may malamig na nakatingin sa kanya. 10,000 metro ang layo, may mga tao mula sa Chi clan. Napansin ni Lin Feng ang isang partikular na binata na nakatitig sa kanya. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ng binata. Lumitaw ang mga liwanag mula sa kanyang mga mata na nagpayanig sa lupa. Isa siya sa 3 magiting na batang cultivator ng Chi clan, Chi Tianshu, Chi Zhaojiao at kuya ni Chi Tiansheng. Noong bata pa siya, isa rin siya sa 10 pinakamalakas na kabataang cultivator ng lalawigan. Sa 3 bayaning iyon, hindi ka panipaniwala sina Chi Tiansheng at Chi Tianshu, medyo mahina si Chi Zhaojiao, ngunit dahil isa rin siya sa 4 na pinakamagandang babae mula sa lalawigan ng Bahwang, itinuring din siyang isa sa 3 bayani. Sa kasamaang palad, sa gitna ng 3 bayani ng Chi clan, si Chi Tiansheng ay namatay at ang kanyang kapatid na babae ay binihag ni Lin Feng. Bilang isang malaking kapatid, kinasusuklaman niya si Lin Feng. Kung si Lin Feng ay walang espada ni Emperor Wu Tianjian, walang takot niyang sasalakayin si Lin Feng ngayon at papatayin siya. Buhay siya. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Nabalitaan ni Lin Feng ang tungkol sa 3 bayani mula sa Chi clan kaya alam niya na umiral si Chi Tianshu. Papatayin talaga kita balang araw. Sabi ni Chi Tianshu bago tumalikod. Hindi siya pinansin ni Lin Feng at umupo ulit at pumikit. Mayroong mga tao mula sa napakaraming makapangyarihang grupo, lahat maliban sa Tiantay. Ang Tiantay ay wala pang katulad na pagkilala sa iba pang makapangyarihang grupo. Napagtanto din ni Lin Feng na bukod sa mga napatay na niya, sina Chi Tiansheng at Bai Qiuluo, ang iba pang 8 pinakamalakas na batang cultivator mula sa Bahwang ay nandoon din. Pagkatapos ng Fortune City, lahat sila ay nakapasok na sa layer ng Zunchi. Siyempre, kailangan pa nilang maglibot para lumakas. Bukod sa kanila, nakita ni Lin Feng ang marami pang taong kilala niya, halimbawa Feng Zuan, Zhu Bagyo, Thunderbird at iba pang kilala niya mula sa Fortune City. Tumingin ang Thunderbird kay Lin Feng, ngunit mukhang natatakot siya. Nagbago si Lin Feng sa Fortune City, kaya hindi na siya masaktan ng Thunderbird. Tinalo na ni Lin Feng sina Long Teng at Chi Tiansheng. Kung tungkol sa brutal na bahagi ng Bahwang, tanging si Mo Pang ang dakilang Oriental Greenfinch Rock mula sa Bestial Imperial Palace ang maaaring humamon kay Lin Feng. Ngunit hindi siya pinansin ni Lin Feng. Iminulat niya ang kanyang mga mata, tumayo at may nakita siyang lumilipad papunta sa kanya. Tumiti si Lin Feng at sinabing, "Nandito ka rin. Hehe, ang dami kong kaibigan dito, syempre kailangan ko ring sumama." Nakangiting sabi ni Yuan Fei. Pero, hindi dumating si Jun Moshi. Narinig ko ang isang kakilakilabot na nangyayari sa palasyo ng mga immortal, ang matandang emperador ay malapit ng mamatay. Mamamatay na siya. Si Lin Feng namangha. Ang gayong hindi ka panipani walang masamang balita. Kung ang isang emperador ay namatay at walang sino mang papalit sa kanya, ang sitwasyon ay maaaring maging mapanganib para sa kanila. Walang mga bagong emperador na papalit sa kanya sa palasyo ng mga immortal, ngunit kahit papaano ay pinili ng emperador si Jun Moshi upang palitan siya. Oo, sa kabutihang palad, lahat ng makapangyarihang grupo mula sa lalawigan ng Bahwang ay narito sa maliit na bansang ito. Kung walang nakapansin na ang Wen clan ay nagbibigay ng partikular na atensyon sa lugar na ito, lahat ay naghihintay na mamatay ang palasyo ng emperador ng mga immortal. Sabi ni Yuan Fei. Anong nangyayari dito? Tanong ni Lin Feng. Matapos umalis sa lalawigan ng Bahwang, hindi na niya alam kung ano ang nangyari mula noon. Sinasabi ng ilang tao na mayroong ilang makasaysayang labi na kabilang sa 3 buhay na dakilang emperador.
Noong unang panahon, isang malaking digmaan ang naganap sa pagitan ng mga dakilang emperador, kaya maaaring mayroong ilang magagandang kayamanan dito. Ipinaliwanag ni Yuan Fei kay Lin Fang. Sinadya ito ng ilang tao sa lalawigan ng Bahuang dahil gusto nilang gamitin ang Tianshu Teleportation Portal. Buhay ang tatlo sa dakilang emperador. Labis na nagulat si Lin Fang. Tiningnan niya ang natitirang mga burol at burol. Ang lakas ba ng Heroka mula sa tatlong buhay na kasanayan sa Buddha Demon ay isang bakas na iniwan ng tatlong buhay na dakilang emperador. Ang tatlong buhay na dakilang emperador ba ang nagbuklod sa Flame Emperor, si Yanbi, sa maliit na mundong iyon? Isang malaking digmaan sa pagitan ng mga dakilang emperador. Bulong ni Lin Fang. Ang Yangzhou City ay isang maliit na bayan, ngunit nagkaroon ba ng malaking digmaan doon? Kung may mga makasaysayang labi, bakit hindi tayo maghanap ng mga kayamanan? Tanong ni Lin Fang. Naghihintay ang lahat. Sabi ni Yuan Fei bago idinagdag. Maaari mong subukang maghukay doon, ngunit napakahirap. Ha? Sumimangot si Lin Fang at naglabas ng matatalas na sword energies. Slash, slash. Lumitaw ang isang butas ngunit pagkaraan ng isang dosenang metro sa lupa, huminto ang espada na si Chi na parang tumama sa isang solidong bagay. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Hindi niya akalain na maaaring may mabigat na bagay sa bulubundukin ng Yunhai. Hindi ka nag-iisa. Kahit na ang malalakas na cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay hindi makalusot dito. Gayunpaman, maraming tao ang ayaw gumawa ng anuman, sa halip ay mas pinipiling maghintay para sa iba na gawin ang lahat ng gawain. Tumawa si Lin Fang. Hindi magamit ni Lin Fang ang kanyang mga sekretong bagay sa harap ng napakaraming tao, sino ang nang-ahas. Talagang matiisin ang ilang matandang cultivator. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Mahigit 100 taon na silang nagsasanay sa pagtatanim, syempre matyaga sila. Ang lugar ay hindi mawawala anumang oras sa lalong madaling panahon. Natatawang sabi ni Yuan Fei. Nakapikit lahat ang matandang cultivator. Para sa kanila, ang ilang buwan ay katulad ng ilang oras. Lin Fang. Sabi ng iba, lumingon si Lin Fang at nakita ang isang taong nakasuot ng puting damit, isang batang lalaki na kasing ganda ng isang babae. Tumiti si Lin Fang sa isang maningning na raan. Ang hindi kapani-pani walang pakiramdam na makita ang isang matandang kaibigan. Isa itong kaibigan noong nag-aaral pa siya sa akademya, ang dati niyang disipulo, si Wen Aozu. Matagal na tayong hindi nagkita. Sabi ni Lin Fang. Nagulat si Wen Aozu bago sinabing. Hindi ko akalain na makikita pa kita. Simula nang iwan mo si Zuyu, sumikat ka na sa Bahuang. Hindi ko akalain na ang isang matandang kaibigan ko ay mula sa isang imperial na angkan sa Bahuang. Sabi ni Lin Fang. Utos ng clan, wala akong magawa kundi sumunod. Ilang taon na ako sa Zuyu. Nakangiting sabi ni Wen Aozu. Nag-usap sila ng ilang minuto at pagkatapos ay bumalik si Wen Aozu sa kanyang pamilya. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Yuan Fei. Umiling si Lin Fang na may halong damdamin. Ngayong nakita na niya muli si Wen Aozu at alam na siya ay mula sa Wen clan, bigla siyang naintindihan. Kahit na napakabuting kaibigan niya noon kay Wen Aozu, kakaiba ang pakiramdam na malaman na siya ay mula sa Wen clan. Lahat ay may nakatagong motibo. Nasaan siya noong namatay si Yan Yu Pingsheng? Siyempre, hindi sanisi ni Lin Feng si Wen Aozu, nagbago lang ang sitwasyon. Ang mga tao mula sa makapangyarihang mga grupo ay mahirap makipagkaibigan, ngunit si Yuan Fei ay isang exception. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1263, mga tanda ng demonyo. Yuan Fei, sinong kasama mo? Tanong ni Lin Fang. Napakaraming makapangyarihang grupo sa Zuyu at lahat sila ay nagdala ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Kahit na ang pinakamalakas na batang cultivator mula sa lalawigan ng Bahuang ay hindi dumating ng mag-isa, ito ay masyadong mapanganib. Ang tatay ko. Sabi ni Yuan Fei sabay turo sa isang malaki at matipunong lalaki. Mukha siyang kasing lakas ni Yuan Fei. Ang tatay ko at ilang matandang unggoy. Tumingin sa kanila ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngumiti at tumanggo kay Lin Fang. Kumaway si Lin Fang sa kanya. Ang ama ni Yuan Fei ay malamang na isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi at ang mga taong dinala niya ay malamang na hindi kapani-pani walang malakas. Lin Fang, kung talagang makakakita tayo ng historical remains, kailangan mong mag-ingat. Lahat ng mga taong iyon ay nagnanais ng ilang kayamanan. Noong una, ayaw sumama ng pamilya ko, pero gusto kong sumama at magsaya kaya sinundan nila ako. Babala ni Yuan Fei. Nag-iisa si Lin Fang kaya kahit na may pumatay sa kanya, sino ang magpoprotekta sa kanya? Magtatago ako sa malayo. Pabirong sabi ni Lin Fang, ngunit sineseryoso niya ang mga salita ni Yuan Fei. Ang pagkakaroon ng espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi nangangahulugan na magagawa niya ang anumang gusto niya. Hehe, tingnan mo kung paano nagsasanay ang lahat ng paglilinang. Ganon din dapat ang gawin natin. Sabi ni Yuan Fei na nakaupo sa isang maliit na burol at nakapikit. Ipinikit din ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nagpractice ng demonic cultivation at pinag-aralan ang kanyang 81 espada, pattern ng mga banal na marka. Magagamit lamang ni Lin Fang ang tatlong uri ng abstruse energies upang lumikha ng mga kasanayan at diskarte sa espada hanggang ngayon. Gusto niyang magdagdag ng pang-apat, ngunit napakahirap.
Gayunpaman, ang mga purong abstruse na enerhiya lamang ay walang ganoong lakas ng pagsabog kung ihahambing sa pagsasama-sama ng mga ito. Lumipas ang ilang oras pero wala pa ring nangyari. Sa sandaling iyon, isang matandang Zun cultivator ng Chiclan ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata at naglakad patungo sa grupo ng Wen Clan at nagsabi. Ang Wen Clan ay naghahanda ng napakaraming taon, at nagpadala ka pa ng mga tao dito muna gamit ang tiyan. Shu Teleportation Portal. Ang isang mas matandang Zun cultivator ng Wen Clan ay nagmulat din ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng lugar ng Chiclan. Noon, sa Tianshu Town nang lumitaw ang mga imahe sa kalangitan sa itaas ng Tianshu Teleportation Portal, naruroon ang Chiclan. Nakita na nila ang makasaysayang labi at ngayon ay gusto nilang gawing mas mabilis ang mga bagay-bagay. Dapat mayroon ka rin ng Ancient Broken Space Mirror, tama ba? Sabi ng nakatatandang Zun cultivator ng Wen Clan na malamig na nakangiti. Ang nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan ay malamig na tumitig sa kanya, ang bastard na iyon. Sa katunayan, mayroon siyang Ancient Broken Space Mirror. Ang Ancient Broken Space Mirror ay isang walang katulad na banal na sandata, kung hindi ito gagamitin ng emperador mismo, sa iyong lakas, dapat mo pa ring mailabas ang kalahati ng kapangyarihan nito at madaling masira ang matigas na Earth. Sabi ng nakatatandang Zun cultivator mula sa Wen Clan. Tama ang nakatatandang Zun cultivator mula sa Wen Clan, dahil dinala ng Chiclan ang Ancient Broken Space Mirror, bakit itago ito at hintayin ang lahat? Sabi ng isang nakatatandang Zun cultivator ng Sikong Clan. Kung ang Chiclan ay hindi handang gamitin ang Ancient Broken Space Mirror, wala akong pakialam na itulak sila ng kaunti. Sabi ng isang Zun level beast mula sa Bestial Imperial Palace. Mangyaring gamitin ang Ancient Broken Space Mirror. Sabi ng Zun cultivator ng Wen Clan na nakangiti ng malademonyo. Dahil sa ganoong paraan, bakit hindi? Sabi ng Zun cultivator mula sa Chiclan. Nakatitig sa kanya ang lahat ngayon, wala siyang choice kundi gawin ang isang bagay. Tumayo ang lahat, magsisimula na sila. Ang nakatatandang Zun cultivator mula sa Chiclan ay bumangon sa hangin sa itaas ng lugar na imposibleng mabutas, at isang sinaunang salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espasyo sa paligid ng salamin ay agad na naging distorted. Biz. Marahas na yumanig ang langit nang maging dambuhalang ang salamin. Nakaharap sa lupa ang reflective side nito at may lumabas na enerhiya mula rito. Pumunta ka, sigaw ng nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan. Ang isang hindi kapani-paniwalang dami ng abstruse energies ay nakapalibot sa salamin at ito ay naging ginto at nakasisilaw. Slash, slash. Walang mga pagsabog, tanging mga kaluskos lang ang tunog habang may lumitaw na butas sa lupa. Walang nakakaalam kung gaano ito kalalim, marahil 100 metro habang ang diameter ng butas ay ilang dosenang metro. Biz. Nagtaasan ng mga tao sa himpapawid at maraming tao ang tumingin sa loob. Ano ang nasa loob? Bumangon din si Lin Feng sa hangin at tumingin sa butas. Hindi niya ginamit ang kanyang makajos na kamalayan para siyasatin ito dahil maaaring sirain ng Chiclan's Ancient Broken Space Mirror ang anuman. Ang paglalagay ng kanyang makajos na kamalayan sa loob ay maaaring magpakamatay. Ito ay itim lang, isip ni Lin Feng, nakatingin sa butas. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Yuan Fei at ang kanyang mga mata ay parang mga bolang apoy. Panay ang titig niya sa butas habang may lumilitaw na pattern sa kanyang mga mata. Mga marka ng demonyo iyon. Muling nagdilim ang pulang apoy na mga mata ni Yuan Fei. Ang salamin ay naglabas muli ng nakakatakot na mga ilaw at lumitaw ang isa pang napakalaking butas. Sumimangot ang nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan, talagang matigas ang lupang iyon. Tila nagawa niyang gumawa ng isang maliit na dent. Ilipat. Galit na sigaw ng cultivator. Ang salamin ay tumaas sa hangin at naging mas malaki habang naglalabas ng mas maraming enerhiya. Sirain. Sigaw ng nakatatandang Zun cultivator ng Chiclan. Ang butas na 100 metro ang lalim ay naging mas malaki pa. Ano yan? Tungsten. Mga marka ng demonyo. Ang karamihan ay sinusubukang kilalanin ng bato. Isang bloke ng tila tungsten ang natuklasan. Ito ay itim na itim ngunit nagkakalat na mga gintong ilaw. May mga marka rin doon, mga itim na marka, na parang mga demonyong banal na marka. Krr, krr, krr. Sang Zun cultivator ng Chiclan ay nagpatuloy sa pag-atake sa lupa gamit ang kanyang salamin. Ang butas ay nagiging mas malawak sa medyo mabilis na bilis. Ngayon ay 10,000 metro na ang lapad. Ano yan? Ang isang nakatatandang Zun cultivator ay hindi man lang ito masira gamit ang kanyang Ancient Broken Space Mirror. Tumingin si Lin Feng sa salamin, halos matakot siya. Nakakatakot na makita ang isang matandang Zun cultivator na gumagamit ng walang kapantay na sandata. Kung mahawakan man siya ng bahagi ng mga ilaw na iyon, mamamatay siya kaagad. Huminto ang nakatatandang Zun cultivator mula sa Chiclan at inalis ang Ancient Broken Space Mirror. Nakita mo kung gaano kitakat ang bagay na iyon. Ngayon, dapat ba tayong lahat na pumasok sa loob at sirain ang bagay na iyon? Hindi, talaga. Tapos maraming silhouette ang tumalon pababa. Hindi nila kailangan ang mas matandang Zun cultivator mula sa Chiclan para sabihin sa kanila, halatang lahat sila ay gustong bumaba at makita. Mag-ingat ka, sabi ni Yuan Fei kay Lin Feng at saka silang dalawa ay sumisid din sa butas. Pagkatapos, makalipas ang 100 metro, napunta sila sa matigas na itim na substansya.
Tinamaan ni Linfang ang mga marka ng demonyo gamit ang sword chi, ngunit ito ay walang kabuluhan. Hinawakan niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay, para itong malamig na baluti. Anong klaseng metal yan? Di hindi magasgasan ng espada ko, at hindi rin ito masisira ng ancient broken space mirror. Sabi ni Linfang na nakatingin kay Yuan Fei. Iniisip niya kung nakita na iyon ni Yuan Fei. Ngunit hindi rin alam ni Yuan Fei. Ito ay hindi isang metal, ito ay isang selyo. Sigaw ng isang tao. Umiral ba ang gayong nakakatakot na lakas ng pagbubuklod? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1264, kapag nagpakita ang mga emperador. Isang selyo. Nagulat si Linfang. Kung iyon ay isang selyo, nangangahulugan ito na mayroong isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang nagtatago sa likod nito. Kahit na ang walang kapantay na sandata ng isang matandang Zone Cultivator ay hindi makabasag nito, kaya kung ano lang ang nakatatak sa loob. May kinalaman ba ito sa tatlong buhay na dakilang emperador? Isip ni Linfang. Kung ang isang mahusay na emperador ay nagsagawa ng silang spell na iyon, kung gayon ang isang Zone Cultivator ay hindi maaaring masira ito. Kahit na ang isang emperador ay natatakan sa loob, hindi siya makakalabas. Chi Yun, maaari mo bang ipagpatuloy ang pagsira sa nakapaligid na lupa? Kailangan nating makita kung gaano kalaki ang selyo. Baka makatulong ito sa atin na maunawaan kung ano ang nasa loob. Sabi ng isang tao sa nakatatandang Zone Cultivator mula sa Chi Clan. Si Chi Yun ay mukhang hindi masaya ngunit sinabing, sige, tutulungan kita. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Chi Yun ang pag-atake sa lupa gamit ang kanyang salamin. Maraming malalakas na cultivator ang naglinis sa paligid, ang alikabok, mga bato at mga piraso ng bato. Lumalawak ng lumawak ang lugar. Tanging isang mahusay na emperador lamang ang maaaring magkaroon ng lakas na kinakailangan upang magbigay ng napakalakas na spell ng silang. Bulong ni Linfang, ang distansya sa pagitan ng mga cultivator ay magiging mas malawak kung mas malakas ang iyong nakuha. Parang kinuha ng silang stone ang buong espasyo ng bulubundukin ng Yunhai. Mabagal na lumipas ang oras dahil tanging ang pinakamalakas na cultivator lamang ang makakabasag ng mga pader sa paligid ng butas. Gamit ang salamin, tumagal sila ng kalahating oras upang makita ang buong batong tinatakan. Aakyat na tayo. Ilang silhouette ang bumangon sa himpapawid upang makita ang kabuuan ng bato mula sa langit. Bumangon din si Linfang sa himpapawid at tumingin sa napakalaki, itim na silang stone na iyon, daan-daang metro ang lapad nito. Ang mga marka ay magkakaugnay at walang sino man ang makakaunawa sa kanila, kahit na ang mga cultivators sa tuktok ng layer ng Zunchi. Noong unang panahon, mayroong isang napakalaking batong pangsil na maaaring magtaksil ng lakas ng demonyo. Ayon sa mga alamat, ang napakalaking demonyong seal na bato ay napunta sa mga kamay ng isang walang katulad na cultivator. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer mula sa Sikong Clan. Ang Demon Seal ng Great Emperor. Bulong ng maraming tao. Lahat sila ay nag-isip ng isang partikular na pangalan nang marinig nila ang malakas na cultivator mula sa Sikong Clan na usapan. Pagkatapos na silihuhan ang demonyong emperador, ang dakilang emperador na nagbubuklod ng demonyo ay nag-aral ng lakas ng silang at lumikha ng 3,681 na variant ng pamamaraan ng Demon Silang. Pagkatapos, binasag niya ang bato. Mayroon bang nakahanap ng lahat ng mga piraso upang ang buong bato ay magawang muli? Habang pinag-uusapan ng malalakas na cultivator na iyon ang tungkol sa mga bato ng Demon Seal, nagsimulang kumabog ang ulo ni Linfang. Ang dakilang emperador na nagtatak ng demonyo ay nagawang basagin ang bato ng Demon Seal dahil kumbinsido siyang hindi na niya ito kailangan. Ang kanyang katawan ay kasing lakas ng bato ng Demon Seal, kaya nagagawa niyang mag-seal ng mga demonyo gamit ang kanyang sariling lakas. Ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa napakalaking selyo. Ginawa ba ng demonyong nagtatak ang dakilang emperador na pinag-uusapan ng mga taong iyon? Kung ginawa ito ng dakilang emperador, ano ang tinatakan niya sa loob? Sa sandaling iyon, nagkatinginan ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Hindi nila inaasahan ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Maaaring tinatakan ng nagtatak na dakilang emperador ang isang emperador doon. Sa di kalayuan, sa Blackwind Mountain, mayroong isang sinaunang puno at sa punong iyon, may isang Daos na monghe. Si Yandy. Sa sandaling iyon, mukhang solemna at magalang si Yandy, hindi siya mukhang mayabang o mapaglaro. Yung mga bastos, masyado pang maagang nahanap. Isip ni Yandy, lahat, subukan nating paghiwalayin ito ng sabay-sabay. Sabi ng isang nakatatandang Zone Cultivator mula sa Wen Clan. Maraming tao ang tumango at nagsimulang maglabas ng nakakatakot na lakas. Sinusubukan nilang buhayin ang mga marka ng demonyo, ngunit ito ay walang silbi. Napakabilis, sumuko ang matatandang Zone Cultivator. Kailangan natin ng emperador na tutulong. Sabi ni Yuan Fei kay Linfang. Hindi nila akalain na makakahanap sila ng hindi kapani-paniwalang kayamanan sa napakaliit na bansa. Kahit na ang mga normal na emperador ay kailangang maging hindi kapani-paniwala upang masira ang ganoong bagay. Kumunat ang noo ni Linfang, nag-iisip siya. Iniimbitahan ng isang emperador kay Zuyu. Mabuti ba iyon o masamang bagay? Kung mayroong isang hindi kapani-paniwalang katulad na cultivator sa loob, ano ang mangyayari? Kung sinira ng isang emperador ang selyo at walang makakakontrol sa bagay o taong nakatatak sa loob, maaaring masira si Zuyu. Boom!
Sa sandaling iyon, may nakabasag ng anteng-anteng at isang nakakatakot na chi ang lumitaw. Tumingin ang karamihan sa direksyon ng Chi clan. Tumatawag sila ng isang emperador. Ang karamihan ay namangha. Ang isang bahagi ng langit ay naging salamin at isang silhouette ang lumitaw sa loob. Isang emperador, ang emperador ng Chi clan. Akala ng karamihan ay namangha. Tumingin ang emperador sa lupa at nagulat din siya. Bamulong lang siya. Isang selyo. Tunay nga, imperial na kamahalan, marahil ang emperador na nagtatak ng demonyo ang lumikha nito. Sabi ng Chi clan sa magalang na paraan. Tila nag-iisip ang emperador. Boom boom boom. Biglang nagbago ang kapaligiran, galit na gamulong ang mga ulap at isang silweta sa puting damit ang biglang lumitaw sa hangin at tumingin sa emperador ng Chi clan. Pagkatapos, ang silhouette ay bumaba mula sa langit at dumapo sa selyo. Tatak ng kaluluwa. Si Yuan Fei ay namangha. Ang Wen clan ay labis na interesado sa kayamanang iyon, kahit na ang kaluluwang imprint ng emperador mula sa Wen clan ay naroon. Mukhang pareho ang ginawa sa akin ni Mr. Xiao noong nakaraan. Bulong ni Lin Feng. Ang emperador ng Wen clan ay mukhang nag-iisip, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi. Huwag hayaang hawakan ng sino man ang selyadong lugar na iyon bago ako dumating. Napakaseryoso ng boses niya. Nagulat ang mga tao, ngunit tumanggo sila pabalik. Sinira ng lahat ng makapangyarihang grupo ang kanilang mga anteng-anteng upang ipaalam sa kanilang mga emperador. Nawala ang hologram ng Wen clan, ngunit alam ng lahat na darating ang mga emperador. Papunta na ang mga emperador kay Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1265, Syllogistic Deva Mara Chains. Mga emperador. Bulong ni Lin Feng. Hindi siya mukhang excited. Ang pagkakaroon ng mga zone cultivators sa Zuyu ay isa ng problema kaya't ang mga emperador. Bukod dito, ang mga emperador lamang ang tila may kakayahang sirain ang selyong iyon, na nangangahulugan na kung ano ang nasa loob ay magiging problema. Narito na ang tatlong buhay na demonyong emperador at si Yandy ay tinatakan dito. Ngayon, isa pang emperador na hindi kapanipaniwala gaya ng tatlong buhay na demonyong emperador, ang emperador na nagtatak sa demonyo. Tatlong dakilang emperador ang lumitaw dito noong nakaraan, ano ang nasa loob? Naisip ni Lin Feng na nag-aalala. Lahat, lumayo sa selyo at aisil natin ang espasyo. Sabi ng nakatatandang Zone Cultivator mula sa Wen clan na walang pakialam. Bumangon ang lahat sa himpapawid at lumayo. Si Lin Feng at Yuan Fei ay bumalik sa gilid ng bunganga habang sinabi ni Yuan Fei. Lin Feng, may gagawin ng emperador ng Chi clan sa lalong madaling panahon, kaya dapat kang umalis. Napakaraming malalakas na cultivator, kahit na ang mga makasaysayang labi na iyon ay naglalaman ng hindi kapanipaniwalang mga kayamanan, wala tayong makukuhang anuman. Tumiti si Lin Feng, naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Yuan Fei. Ang mga emperador ay hindi kapanipaniwala at kahit na si Lin Feng ay may espada ni Emperor Wu Tianjian, hindi pa rin niya kayang harapin ang mga emperador. Saan ako makakatakas kung gusto akong patayin ng isang emperador? Sabi ni Lin Feng na tumatawa at umiling-iling. Si Zuyu ay isang maliit na bansa at si Lin Feng ay isang cultivator lamang ng Tianqi layer, kung sinadya siya ng isang emperador na saktan, wala siyang anumang sasabihin. Bukod pa rito, hindi kailanman sasalakayin ng emperador ng Chi clan si Lin Feng dahil kay Qi Tiansheng, masisira nito ang kanyang reputasyon at saka, walang pakialam ang mga emperador sa mga mahihinang cultivator. Hindi na nagsalita pa si Yuan Fei, sa katunayan, walang banta si Lin Feng sa Chi clan kaya walang gagawin sa kanya ang emperor ng Chi clan. Biz. Sa di kalayuan, umihip ang malakas na hangin. Nanginginig ang earth at langit nang may dumating na silhouette. Gaano kabilis? Naisip ni Lin Feng na namangha. Mabilis na dumating ang emperador ng Wen clan dahil ang Tianshu teleportation portal ay nasa kanilang teritoryo. Paalala ni Yuan Fei kay Lin Feng. Mukhang natuwa ang mga miyembro ng Wen clan. Lahat sila ay yumuko sa harapan ng kanilang emperador. Kahit na lahat sila ay mula sa iisang angkan, siya ang kanilang pinakamataas na figure. Pinanood ni Lin Feng ang emperador. Naglakad ang emperador sa gitna ng selyo at sinalakay ito ng isang nakakatakot na puwersa. Boom boom. Yumanig ng malakas ang lupa. Napaungol si Lin Feng, pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang katawan. Medyo nanginginig ang selyo. Ang emperador mula sa Wen clan ay bumangon sa hangin at sinulyapan ng napakalaking itim na batong selyo, nagulat siya. Tiyak na ginawa iyon ng demonyong nagtatak sa dakilang emperador. Bulong ng emperador mula sa Wen clan. Kung alam nilang nandoon din si Yandy at halos madurog na ang kaluluwa niya, ano kaya ang mararamdaman nila? Ngunit ang emperador ng Wen clan ay nanatiling tahimik, nagpatuloy lang siya sa pag-aaral ng selyo. Dahil walang sinabi ang emperador, ang karamihan ay hindi rin naglakas loob na magsalita. Nabalot ng katahimikan ang kapaligiran. Sa di kalayuan, muling nagbuga ng mga sipol ang hangin. Marami sa kanila ang pumikit dahil sa sobrang dami ng alikabok na dala ng hangin iyon. Nang huminahon na ang hangin, iminulat nila ang kanilang mga mata nang makitang may dumating na. Your Imperial Majesty. Lahat ng malalakas na cultivator ng Sikong clan, mula sa gitnang bahwang ay yumuko sa kanilang emperador. Kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Emperor Sikong, para bang sinusubukan niyang intindihin kung tungkol saan ang sitwasyon. Napatitig din siya sa mga marka ng demonyo. Boom!
Pagkaraan ng ilang sandali, si Emperor Sikong ay umungol ng galit at ipinikit ang kanyang mga mata na tila galit. Si Emperor Sikong ay nagkaroon ng celestial vision, tulad ni Sikong Xiao. Gayunpaman, nasaktan niya ang kanyang mga mata nang gamitin niya ang kanyang celestial vision sa bato. Nakakakilabot na batong selyo. Anong nakita mo? Tanong ni Emperor Wen kay Emperador Sikong. Muling iminulat ni Emperor Sikong ang kanyang mga mata at sinabi, 3,681 na mga diskarte sa pagsil ng demonyo, ginamit ko ang aking celestial vision sa selyo, ngunit ang aking mga mata ay halos magselyo. Sa di kalayuan, 3 silhouette ang sabay na dumating, ang mga emperador mula sa Magic World Heavenly Palace, ang Chiklan at ang Godly Xiaoyao Sect. Yumuko ang kani-kanilang grupo sa kanilang harapan. Gayunpaman, nang dumating ang bawat isa sa 3 emperador at sinubukang sirain ang selyo, lahat sila ay nabigurin. Ano sa tingin mo? Tanong ni Emperador Wen sa mga emperador. Kailangan nating maunawaan kung anong uri ng lakas ng pagbubuklod upang mahanap ang kahinaan nito. Kung hindi, hindi natin ito masisira. Tama, kailangan muna nating maunawaan kung anong uri ng silang teknik ito. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi ito masisira? May malakas na sabi sa di kalayuan. May dumarating at naglalabas sila ng mga gintong ilaw na umabot sa malayo. Ang bilis pa ng taong iyon kaysa sa boses niya. Emperor Pang. Bulong ng iilang emperador. Lumitaw ang mga gintong ilaw sa kalangitan na tila isang napakalaking supernatural na ibon na nag-burr sa kalangitan. Emperor Pang, gusto mong basagin ang selyo gamit ang lakas? Walang pakialam na tanong ni Emperor Wen. Si Emperor Pang mula sa Bestial Imperial Palace at si Mu Pang, isa sa 10 pinakamalakas na batang cultivator, ang tanging dalawang supernatural na ibon mula sa lalawigan ng Bahwang. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman na hindi natin ito masisira? Tanong ni Emperor Pang. Binuksan niya ang kanyang ginintoang mga pakpak at sa sinag ng araw ay sumasalamin sa mga ito, nakasisilaw na gintong mga ilaw ang nagliliwanag sa lugar. Galit na sumigaw si Emperor Pang at bumaba at naging isang nakakasilaw na sinag ng liwanag. Boom boom. Bumagsak siya sa batong selyo at yumanig ang napakalaking bato bilang tugon. Ang ilan sa mga taong nanunood ay dumaing sa sakit at umubo ng dugo. Nakakakilabot. Emperor Pang, kahit nasa iyong lakas, hindi mo masisira ang silang teknik na iyon. Sabi ni Emperor Wen. Nakatitig ngayon si Emperor Pang sa bato ng selyo, ano ang pangkukulam na iyon? Parang hindi brute force ang solusyon. Magandang langit. Sabi ng malakas na boses. Tumingon ng mga tao, nagulat. Ano ang ginagawa ng Daoist Monghe na iyon doon? Nandito rin siya. Isip ni Lin Fang. Noon, siya ay natatakan sa kabundukan ng Yunhai, kaya siguro alam niya kung ano ang nangyayari. Mga mahal na emperador, alam ko kung anong uri ng pamamaraan ng pagbubuklod iyon. Sabi ng Daoist Monghe na tila may tiwala at kalmado. Ang mga emperador ay tumingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Alam ng mongheng Daoist sa antas ng Zun na iyon kung anong pamamaraan ng pagbubuklod iyon. Sabihin mo sa amin. Sabi ni Emperor Qi kay Yandi. Maaari mong tingnan ang mga detalyadong marka ng demonyo, kung hahatiin mo sila sa 8 bahagi, makikita mo ang 8 naglalakihang pinto. Hindi mo kailangang tingnan ang buong pattern, tumingin ka lang sa isang pinto. Sabi ni Yandi, ang mga emperador ay tumingin muli sa mga pattern at napakabilis, sila ay namangha. Tunay nga, 8 pinto ang nakikita nila. Gayunpaman, anong uri ng pamamaraan ng pagbubuklod iyon? Tanong ni Emperor Wen kay Yandi. Si Logistic Deva Marasil, kaya nitong ay silang anumang demonyo. Mahinahong sabi ni Yandi.